SGP Dragon Fruit Farm, nag-start po ito noong 2020, nung time na pandemic. Walang pwedeng gawin sa bahay dahil lockdown siya. So naisip namin na magkaroon ng farm, yung walang restriction sa labas. Kaya nag-come up po kami na magkaroon ng farm. Naghanap po kami ng pwedeng taniman. So nakita nga namin itong farm namin dito sa Palo Alto. Then nung umpisa, hindi nga namin siya maisip na ano yung pwede namin itanim dito. Dahil nga, nung nag-start kami nito, parang talahiban lang siya talaga. Pero nung naisip nga namin, is maganda ang dragon fruit na itatanim dahil high crop siya, maraming benefits na naibibigay. So, nag-come up kami na dragon fruit na lang yung itatanim namin dito. Nakita nga namin na hindi pa siya saturated sa market. Maganda yung price, maganda yung bentahan dito sa Pilipinas. So, nag-check kami kung paano namin siya magtanim kasi hindi pa naman talaga kami kabisado ang pagtatanim. So, pati farm nila sa ibang bansa, nire-research namin yon, pinapasok namin yung mga pages nila, mga website nila, para lang magka-idea kami kung paano magtanim ng dragon fruit. Kaya yun, yung mga natutunan namin sa internet, sa YouTube, in-apply lang po namin dito. Karamihan sa mga tinatanim namin is yung Moroccan Red. Pero may mga ibang variety pa kami, gaya ng Australian Isis, yun po yung yellow dragon fruit. Meron din kaming Vietnam White, meron din kaming yung sugar, meron din kami yung pink flesh. Marami na rin kami, nasa 17 na yata yung tinanim namin na, na variety. Then, yung mga ibang variety, yung mga hybrid na tinatawag nila, mahal yon. Parang ang dali niyang kapitan ng sakit. Madali siyang kapitan ng mga fungus, ganon. So nakita namin itong Moroccan Red, hindi siya madaling kapitan ng ng mga fungus, ng sakit. So ito yung parang pinadami na lang namin. Yung yellow naman, okay naman siya, kaso nga lang medyo mahirap lang siya dahil mahirap siyang alagaan. Kailangan mo siyang i-pollinate sa gabi. Hindi siya yung kagaya ng Moroccan Red na kapag napabulaklak mo na siya, antayin mo na lang yung bunga. Siya kasi pag bumuka yan, kailangan mo siyang i-pollinate isa-isa para mabuo lang yung bunga niya. Based sa experience namin, sir, 9 months to 1 year. Pag tinanim mo nga after 9 months, expect mo na yan na magbubulaklak na. Although hindi naman lahat, pero yun na yung nag-uumpisa na siya, 9 months to 1 year. Pag 30 days na siya, yun naman na yung harvest. Kaya nape-predict po namin yon kung kapag once na nagmulaklak na siya, nasasabihan na namin yung mga buyer namin na magkakaroon kami ng harvest ng ganitong date dahil nako-compute na po namin yon. Actually, ang mahirap lang naman dito sa dragon fruit kapag yung sa pag-maintenance, kasi may time na pag pinasok na ng pungus yan, yung dragon fruit mo, kailangan matanggal mo kaagad yung mga fungus. So, dapat yung maintenance, yung maalagaan siya, kailangan malinis lagi para hindi lapitan ng sakit yung mga tanim namin. At saka, yun nga, kapag yung sobrang dami naman ng bunga, tapos sabay-sabay yung harvest ng mga kapitbahay naming farm, yun, parang minsan yung sa price, actually, wala nang problema sa buyer. Ang problema lang, pababaan na ng price nun. Nung una, medyo hirap pa kayo maghanap ng buyer. Pero ngayon, dahil nakikilala naman na yung SGP Farm, hindi na mahirap i-market. Kasi marami kaming buyer, yung trader, maramihan talaga ang gusto nila. Gusto nila yung mga 500 kilos, 300 kilos. Siyempre, siguro gusto rin nilang mabawi yung yung transpo. Kaya kailangan madamihan din yung gusto nilang bilhin. So, walang problema sa market. Yun nga lang minsan pababaan nga lang ng price.
kailangan kung gusto nila, mag-start na sila ngayon. So, mas maganda talaga is, una pa lang, kasi ang sa experience namin, mas maganda na i-ano yung agrotourism eh. Kailangan kasama yon sa i-plan. Kasi kung i-ano mo lang na, yung bunga lang yung aasahan mo talaga na mag-sustain, medyo kulang. Kasi yung tao kasi natin, yung farm staff natin, pag off-season or walang bunga, hindi naman pwedeng mag-stop yung work nila kasi may kailangan i-maintenance. So, dapat may ibang other income ng farm bukod sa bunga. Ano pa yung pwedeng ibenta? So, yun yung mga dapat i-consider na. Kasi yung tangkay niya na bebenta rin naman. Sa mga gustong bumisita sa SGP Dragon Fruit Farm, punta lang po kayo dito sa Purok 5, Palo Alto, Calamba, Laguna.